Pre-trial proceedings are underway at the Sandigan Bayan for the malversation case against former Senator Bong Revilla and several co-accused. This comes as a trial in a separate graft case is set to begin on April 7. Now for the details, let's bring in Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, what is new on the proceedings? Angela at Diego, gumulo nga ngayong araw yung pre-trial kaugnay ng malversation case ni dating Senador Bong Revilla na hawak ng 3rd Division ng Sandigan Bayan, kung saan nga pasado alas 7 kanina ay dumating si Revilla at yung mga kapwa-akusado nito, no, na kung saan nga ito yung mga dating opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig at Juanito Mendoza, pati yung mga babae na kapwa-akusado nito, no, mga nakapiit naman ito sa female dormitory ng Quezon City Jail, no. Yung naging sentro ng pre-trial ngayong araw, Diego, ay yung pagplansya nga, no, ng magiging bail hearing. Ito kasing kasong malversation ay non-bailable, no. Kumpara doon sa graft case ni Revilla kung saan nagpiyansa na siya ng 90,000, itong malversation case ay non-bailable, kaya naghain siya ng petisyon kasama yung iba pa mga kapwa-akusado, no, para nga pansamantalang makalaya. Pero mahalagang pag-usapan dito, Diego at Angela, no, kung ano nga ba yung magiging proseso na magiging bail hearing dito, na kung saan ayun nga yung inilatag ng 3rd Division ng Sandigan Bayan kanina, kung saan magkakaroon ng 30-day completion rule. Nais silang itong mapabilis dahil ayon sa mga husgado ay misappropriation of funds ito, no, at reclusion perpetua ang pwede maging parusa sa kanila, kung saan sa bail hearing hindi nila kikilalanin na yung merits, no, parang hindi nila itetest yung pinaka-validity nito, but at least yung mga ebidensya at yung mga testigo ay kailangang humarap at sumailalim sa cross-examination, no, para lamang timbangin ng husgado kung malakas nga ba yung reklamo o yung kaso na inihain ng prosekusyon at meron nga bang sapat na basehan para magpatuloy ito. So syempre, two scenarios. Kung malakas ang magiging mga ebidensya dito ay pwedeng pansamantala na makalaya si Revilla at yung kapwa mga akusado nito. At kung hindi naman, syempre mananatili nga ito. Kung malakas, mananatili sila Revilla, and then kung mahina naman, yung ebidensya ay mananatili itong si Revilla, no, doon nga sa loob mismo ng piitan. So just two scenarios, kung malakas o hindi, no, and kailangan yan 30 days lamang, no, yung goal nila dyan. And yung graft case is April 7, yung kanilang main trial, ito naman ay April 6 mangyayari, kung saan ibigay nila yung listahan ng mga witnesses na kanilang ipepresenta sa pagsisimula ng bail hearing. Yes, Arles, sabi ng Ombudsman, they will present 56 witnesses, prosecution witnesses. Is that going to be today? And also, dun sa kabila naman, sa panig nila Revilla, they will be presenting 14 witnesses today. Ito ba ay allowed na pangalanan, itong mga witnesses na ito? Angela, as far as we know, yung 56 witnesses ng Ombudsman, no, that will be for the April 7 na trial mismo, no? And then yung 40 naman, yung sa defense, sila Revilla yan, no? Parang kaparehas yung number dito nga sa malversation case. Pero pinangalanan nila ng prosekusyon kung sino-sino nga ba ito, at nauuna sa listahan si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, gayon din si Engineer Alcantara, si Sally Santos na may-ari ng Sims Construction, at yung ilan ngang mga records administrator at accounts officer na DPWH na nag-asikaso daw para nga ma-disburse yung pera para sa proyekto na later on ay natuklasan nga na Ghost Flood Control Project umano. And then yung NBI na kasama sa mga complainant nito, no, nais nila doon sa NBI na kumpirmahin ng mga representative nito, no, na nakita talaga yung kawalan o yung absence ng project na ito. At syempre, no, yung leeway or yung process kung paano na-release yung pera. Gayon din yung ilang mga bank representatives, LGU officials to testify about the statement of the project, and yung DBM para naman sa NEP, no, and yung ilang empleyado ng Sims Construction at si Engineer Opulencia. Pero Angela at Diego, medyo nagisa
ng hukom dito sa 3rd Division ng Sandigan Bayan yung prosekusyon. Dahil ayon sa kanila ay binigyan na sila ng pagkakataon para magkaroon ng listahan at plano kung kailan at sino-sino nga ba yung haharap sa bawat araw ng bail hearing nito na tatakbo mula April 6 hanggang April 24. No? Ang goal kasi in total just for the bail hearing, Angela, 20 witnesses yung ihaharap agad ng prosekusyon. So medyo marami daw ayon sa isang hukom at hindi daw ito yung kadalasan na number ng mga inihaharap ng prosekusyon. No? Usually 10 ay marami na, so yung 20 it's too much, pero hindi naman nila hahayaan na parang kontrolin yung bilang ng witnesses at ebidensya na ihaharap nga ng prosekusyon sa bail hearing. Pero kung maaari daw, pwede itong bawasan pero wag na sanang dagdagan. At grinant naman ng 3rd Division yung panawagan nga ng prosekusyon kung pwede silang magkaroon ng time extension. Dahil kailangan daw nila makipag-coordinate muna sa mga ahensya ng pamahalaan, sa mga personalidad na ito, kung wala nga bang tatamaan ng mga schedule sa nakatakdang bail hearing na inilatag ng Sandigan Bayan. All right, thank you for that. Mobile Journal Artes de los Santos reporting live from the Sandigan Bayan.